Welcome to our topic, the Philippine labor laws and regulations. As mentioned kanina, this will not cover the entire labor law or the entire labor code. Yung mga significant yan. Okay? Kasi as I mentioned, meron po kayong ibang subject na pertaining to labor law. So, mas ano yan, mas mahaba yung framework itong mga sa atin actually. Okay. So, to start with the Philippine labor law, then, so let's start with the Labor Code of the Philippines or PD or Presidential Decree number 442, which was enacted May 1, 1974. Probably the reason kung bakit nga no, ang Labor Day natin ay May 1. No? So medyo it makes sense. No? Since it was enacted May 1, so most likely baka doon ang galing yung celebration ng Labor Day. So again, Kirby, will you please read the purpose? A decree instituting a labor code, thereby revising and consolidating labor and social laws to afford protection to labor, promote employment and human resources development, and ensure industrial peace based on social justice. Okay. So the purpose is very clear and very clear. Consolidating both labor and social for what purpose? Sabi, una is a protection, protection to labor. So the Labor Code of the Philippines is intended to protect the labor. Para hindi tayo ah, tawag dito, ma-abuse. Yan. So, tayo ay pangangalagaan ng labor code. Kung medyo hindi na maganda ang trato sa atin, so, ibig sabihin, meron somebody, meron doon na mangangalaga sa bawat empleyado, sa bawat labor. Okay? Pangalawa, promote employment and human resource development. So, promote employment and human resource development. Ibig sabihin, they provide us a venue para tayo ay magkaroon ng development or magkaroon ng enrichment. Yung mga trainings, diba, seminar, mga ganyan, kasama yan din. And finally, to ensure industrial peace based on social. So, ibig sabihin guys, ang Labor Code of the Philippines ay may magandang intention. Okay? Kasi ito ay para sa mga empleyado, para sa mga laborer. But, no? Don't get me wrong. Ang Labor Code of the Philippines, o PD number 442, is not only intended para sa mga empleyado o sa mga laborer. It is also intended para sa mga, kanino? O, sino pa? Para kanino pa to? Sa mga empleyado lang ba to? Para sa mga empleyado lang ba to? Naku po, mukhang din nga lang yata. Hindi ba to para sa mga employer din? Yes, Crystal. Para po sa lahat po siya, sir. Oo. Para din sa mga employer dahil sa mga kumpanya. Para alam nila kung ano yung mga pwede at hindi pwede, yung mga dapat na maibigay nila, di ba? Na dapat naman talaga sa inyo. Eh, paano kung hindi ka bigyan ng tamang sweldo? So, paano nila malalaman na mali sila, di ba? Kung walang magsasabi sa kanila na mali ang ginagawa nila. So, yan, guys. No? Kaya ito ay hindi lang para sa mga empleyado, kundi para din sa mga employer. Anyway, um, part of the purpose, no, is to regulate the relationship between the workers and the employer. Kasi kailangan magkaroon din tayo ng magandang relasyon sa bawat isa. Okay? Now, kasama din dito, as part of the purpose and objective of the Labor Code of the Philippines, or PD number 442, is to ensure equal work opportunities. Yan. Regardless kung ano man daw ang iyong sex o gender
Yan. O yung iyong lahi. So, kung ibig sabihin, lahat ay ito ay para sa lahat. Magkaroon ng pantay na pagkakataon. Yan. Ano pa ba? This also provides a framework for collective bargaining and workers' organization. So, ibig sabihin, collective bargaining, ibig sabihin ko yung pangkalahatan na, no? Pangkalahatan na pag-iisap para sa mga empleyado. Ayan. So, yan guys, to. Kasi sa notes na makukuha niyo sa akin, anim yung nakalagay. Okay? Pero ito kasi, hindi nasa title lang kasi ito mismo. Nasa title ko. Ayan. Pero yung mga binanggit ko, yun yung kanyang purpose and objective. Pero nandito rin kasi yan. Okay? So, the structure of the labor code. So, ang labor code, or PD 442, ay binubuo ng anim na book. O, di ba? Parang Harry Potter ang dating ito. So, there are 6 books. Book number 1 is about pre-employment. So, kung pre-employment siya, tama, nandiyan ang recruitment. No? Okay, employment agency, yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga employment agency. Book number 2 is about human resource development. Apprenticeship, ano yun? Yung mga OG, parang OJT. Training. Ganun. Okay? Book number 3 is about the conditions of employment. Book number 4, health, safety, and social welfare. Book number 5, labor relations. Book number 6, post-employment. Now, halimbawa nito. Halimbawa, gusto mong malaman kung ilang oras ba dapat talaga magtrabaho sa isang araw? Ano ang pinag-prescribe ng batas na number of hours na dapat magtrabaho sa empleyado? Ang book nito titingnan. Anong book number? Yes, TV. Book 4 po ba? Ha? Sa book 4 po ba? Hindi. 5 po. More on, nakikita mo yan sa number 3. Sa conditions of employment. Kasi part yun ng working condition. Pagka naman mga safety standards, ano yung mga dapat na i-provide to ensure the safety, yung mga ganon. O, saan naman yun? Sa ating Melvin. Book 5 po, sir. 5. Book 4 po. 4, kasi yun health, safety, di ba yan? Next side kasi is labor relation, yung mga union-union. So, ano yung mga karapatan ng union? Bakit ka dapat sumapi sa union? Gano'n. Yun naman ang book number 5. Ngayon, nag-resign ka. Ayan, nag-resign ka. O, ilang araw bago ka ma-clear. Ayan, o, resign. Sa book 6 po papasok. Book 6 naman. O, kasi nun mo doon yung termination, retirement, separation pay. Separation pay? Narito ba yung back pay na sinasabi? Hindi. Iba pa yung back pay. Okay? Ang separation pay ngayon, ang tawag natin yan, sick claim. Sick claim tayo naman ng isa. Okay. So most likely, kung ikaw ay nasa private, yun, quick claim, kasi in tweet na nag-tweet ka na, alaya. Wala na, nag-tweet na. So all in all guys, ito ang laman ng labor code. Okay? So meron siyang 6 na libro. So medyo mahaba-habang basahan yan. Okay? Mahaba-habang basahan yan. Yeah? So good luck kapag nandun kayo sa labor law. So these are the key amendments to the labor code. So dated na rin yan. Noong 1989, under Republic Act 6715, or yung security of tenure. So, anong ginawa doon? They strengthen the security of tenure provision. Okay? Kasi guys, ang batas, kahit sabihin ng batas na yan, kailangan pa rin niyang i-update. Kailangan niya na
i-review every now and then. Okay? Kasi nagbabago ang panahon. So, natural, dapat magbago din yung butas accordingly. Okay? Noong 1995 naman, nandiyan naman yung RA 8042 or the Migrant Worker Act. So, itong Migrant Worker and Overseas Filipino Act is intended naman para sa ating mga OFW. Yung 2011 naman, we have RA 10151 o yung Labor Code Extension. So this one is the extended coverage to domestic workers. Okay, so mapansin nyo, no? Medyo wala namang time frame na sinisunod swing kailan. Wala. So katulad itong dalawang to, medyo magkalapit. 2013, we have RA 10361 or the kasambahan year. Diba? So, Domestic Worker Act o yung batas kasambahay na nagsasabi na dapat ang mga kasambahay ay may SS, may ganyan, ganyan. So, regulated na rin. Klaro ba ako? Okay, ayun, good. And ng 2017 naman, we have DA or Department Order number 174, series of 2017. Ito naman ay Security of Tenure and Regularization Reform. Hard to say. Hard to speak to say. Isa sa medyo malakas na violator ka ay ang government. Kasi dapat pagka naka-6 months ka, dapat ka-regular ka. Oo, di ba, sa government. Ano ka lang, job order. Pag job order ka, no employee-employer relationship. So kahit mag 6 months ka na, kahit mag isang taon ka na, hindi pa rin ang status mo, hindi ka pa rin regular. Pero mostly sa mga private companies, yan, meron talaga silang probationary period na 6 months, kaya pwede ka na mag-regular. Okay? So yan naman, yan naman yung mga changes o yung mga amendments na ginawa. Kaya sabi niya, these amendments reflect the evolving nature of the Philippine workforce, focusing on security of tenure. Pag sinabi nga palang security of tenure, ito ay protection mo para ikaw ay manatili sa posisyon mo. So, ibig sabihin, ang intention nito ay maging regular na empleyado. Regularization and protections of vulnerable sectors like the domestic and migrant workers. So, itong mga amendments na ito, guys, it's very significant kasi nga, the intention talaga nito is to protect our labor. Okay? Now, these are the types of employment relationships. So, yun, yung kanina sinabi ko, number 1, regular employment. Basta mo nga ito. Ano ba ibig sabihin ng regular employment? Nicole? Okay, mukhang busy si Nicole Jacqueline. Ganda. Jacqueline. Nag-host yata ako ni Jacqueline. Perform activity. Ay, ito po, sir. Sige. Please, repeat. Performs activities necessary or desirable to employer's business for more than 6 months. So, the regular employment are those employees who performing activities necessary or desirable for the employer. Yan. More than 6 months. Bakit? Sabi nga kasi ng batas, pag siya ay lumagpas ng 6 na buwan, siya ay dapat na regular. Regular employee na dapat yan. Next, probationary.
Danica. Not exceeding 6 months from date of engagement. Yun. So, yung mga hina, nag-serve lang ng wala pang. Next, ito, COG. Project employment. Fixed for specific project or undertaking. Okay. Christine Joy, seasonal. Work is seasonal in nature, employment for duration of season. Okay. And finally, Marisol. Casual employment, not regular, project, or seasonal employment. Okay. So again, pag probationary, ibig sabihin, tinitingnan pa lang kung ikaw ay pwedeng maregula. Kumbaga sa ano, parang trial period. Si project employment naman, project-based. Yung tinatawag na project-based. So, ibig sabihin, kunwari, flood control, no? 1 year. O, for 1 year, employed ka. Ayan. So, pag natapos yun, tapos ka rin ang employment mo. Seasonal naman, sabi nga, work in seasonal in nature. So, ibig sabihin, halimbawa, every bare month, tumataas ang employment rate. Kasi bakit may mga seasonal jobs? Hindi naman ka. Casual employment, hindi ka regular, hindi project, hindi seasonal, pero hinay ka. So, dito sa casual, normally, ang tawag nila dito, yung mga no employee-employer relationship. Hindi ka rin probationary, ha? Hindi ka rin probationary. Sabihin sabihin, anytime, pwede kang tanggalin. Ganun ka. Okay? So, yan guys, ang mga yan guys ang tipo ng employment relationship. Okay? Now, the fourfold test of employment relationship is number one, selection and engagement. Here, the employer selects and engages with the employee, literally. Then they also have the payment of wages, natural. You have to pay for the work performed. Hindi mo pwedeng libre yun. Wala nang libre sa mundo. Next is power of dismissal. The employer has the authority to dismiss their employees. And finally, power to control. Right? The employer controls employees' funds. And sabi nga, this is most important. Kasi, kung hindi mo kayang kontrol ng empleyado mo, paano pa mo yun? Kailangan namang mas malakas pa yung empleyado kasi kayo. Yeah, empleyado mo nga yun. So, ito sabihin, dapat you are in control of their behavior. Pag sa misbehave, anong gagawin? Ba? Diba? Okay. Kailangan naman pagpatawa pagbigyan pa ng pagbigyan. Diba? Baka mamihasa. So, yan ang fourfold test of employment. Okay? Now, ito guys, is yung regional tripartite wages and productivity board. Okay. Now, um, anong ginagawa nitong mga ito? Ito kasi regional tripartite na to guys. Ito ay nagsinalaman in determining the minimum wage. Oh, in minimum wage. So, ito ay may constitutional basis. Yan, ay legal basis niya. In 1987 Philippine Constitution under Article 13, Section 3. So, doon niya kalagay. Anong sabi? Anong sabi doon sa Article 13, Section 3? The state shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities for all. It shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining, and negotiation, and peaceful concerted activities, including the right to strike in accordance with the law. They shall be entitled to security of tenure, humane condition of work,
sabi. So pagka daw nag-determine tayo ng magiging minimum wage, dapat, okay, meron daw nitong mga to. Dapat tapat. Oo, dapat tapat yung ibibigay mo na kita. Kaya nga, di ba, maano yung usapin tungkol dito eh. Bakit? Imagine, 500 daw per day kasya. Oh, ano? 500 per day kasya sa isang pamilya? May gulay. Ano ba siya kasi? Nabayad ka ng renta, meron ka pa mga bills, pagkain pa. Ano? 500? Kahapon, kahapon magkano na din nabili ko, lumabas lang ako sandali. Nag-withdraw ako ng sahod ko, kabilang school. Bumili lang ako ng isang jogging pants para sa bunso ko, 100. Bumili ako ng tatlong apple sa 7-Eleven, sa dalawang siopaw. Magkano na yun? Parang 200 plus. So, yung mga 240. Tapos 100 pesos yung jogging pants. Hindi mo gano'n na yun, 300 na. Bumili ko ng Pocari Sweat, yung malaki, at saka Nescafe 3-in-1. 200 plus. Eh, yung palang 500 na, guys. Hindi ko kakasin mo sa apat na tao yung 500. Di ba? O, ngayon, ay, yun ang sinasabi natin. Pero ang sabi sa Philippine Constitution under Article 13, Section 3, dapat, dapat, that, that, that it should be entitled to the security of tenure, humane condition of work, and living wage. O, di ba? O, kaya nga. So, sino ang may kasalanan niyan? Ayan. Hindi naman joke naman yung may kasalanan. Sino yung nagde-decide yan? Sino yung nag-aaral para sa so sila yan, yung tripartite wage and productivity board. Okay? Yan. The Philippines is divided into 17 regions, each with its own regional tripartite wages and productivity board. Okay? So, ang composition nito is yung DOLE Regional Director, and DTI Regional Director, the NEDA, two representatives from worker sector. Yan. Let's ask natin, sa employer. So, siyempre, kung meron tayong employee, may employer din. So, yan guys, ang composition niya. 17 lahat ha, 17 region. Ito yung composition niya. Yan. From DOLE Regional Director hanggang dito sa representative. So, ano ang kanilang key function? Una, determine minimum wage rate. O, tama pala yung sinabi mo, sir. Sila nga may kasalanan. Sila may kasalanan kung bakit ganito ang minimum wage. At saka sila rin, probably, ang dahilan kung bakit meron pang provincial wage. Hello, pareho lang naman ang kanin na binakain. Pareho lang naman ang kanin na kinakain ng probinsya sa city. Eh, ba't kailangan may provincial rate? Di ba? Oh. Yung, yung ano, yung, ang tawag dito? Yung mga taga-probinsya ba, hindi ba sila kumakain? Hindi ba kumakain din naman sila? Eh, sinasabi niya. Kaya nga, yung si Kamanggagawa, yung party list, sinusulong niya talaga na matanggal yung provincial rate. Isang rate pala. Yan. Yan. So, issue, wage order, yan. Conduct studies and consultation, di ba? Parang wala namang consultation na nagaganap. Review wage level periodically. Ito yung sinabi ko. Bakit periodically? Bakit? Kasi ang wage mo, sorry, ang wage, ang cost of living ay nagbabago. Diba? Tumataas ang cost of living.
Yung 1,000 mo, guys, parang 100 pesos na lang. Pag nabaryahan, naglalaho bigla. So, di ba? Pag, pagka, pagka hindi natin binago to, baka mamaya, ang sweldo natin, katulad pa rin dati, wala na ngayon. Noong una ako nagtrabaho, guys, sa factory, ang minimum wage lang nun ay 185. Way back 96, way back 1997. 185 pesos lang ang gana per day. Minimum yun, guys. Isipin mo kung hanggang ngayon yung pa rin ang minimum. Di ba? Ay. Hindi na. Baka mamaya guys, sa'yo lang kulang pa. Di ba? So kaya dapat talaga, nire-review yan. Okay? Okay. Eto guys. Eto ang ating minimum wage ngayon. Okay? So yung guys yung process, babanggitin ko na lang guys. Although, sa notes na makukuha niyo sa akin, nandun yung process. Kasi medyo lang naman. Hindi naman kailangan masyado i-detail yan. So ito guys ang ating minimum wage rate as of July 2025. Okay? Sector and non-agriculture. Magkano na ngayon? Ito na. 695. Yan. Pagka naman daw nasa agriculture, service or retail, manufacturing establishment, regular employee less than 10 workers, 650. Saan yan? Diyan sa mga cities na yan. So, sa mga major cities. Ibig sabihin, pagdating sa provincial rate, mas mababa pa. Nakakulong ko. So, yun. Yes, ma? Okay. Yan. Any question? Baka may katanungan. Okay. So, wala. Now, bago itong 13 months, meron pa kasi dito yung wage rationalization law. Okay? So, the declaration sa policy ng wage rationalization law, Republic Draft Number 6727, ang sabi doon, the state shall protect worker against substandard wages and promote their gainful employment through rational wage policy and productivity-based wage. So, anong ibig sabihin? No? Tayo, ay sabi ko nga, pinangangalagaan tayo ng ating batas, ng ating labor, no? Ng labor code. Kasi, hindi po pwedeng tayo ay pasahurin ng sila. Or below, yung sabi nilang below minimum. Tapos, nandito ka sa bottom. Yeah. So, sana, lahat ay nagbigay ng talagang minimum wage. So, kasi yun yung pinaka-mean, no? Kundi hindi na nga comfortably at least, di ba? Ayun, yung subsistence lang. Yeah. Okay? Okay. So, meron din tinatawag na wage distortion correction. Wage distortion or under Article 124 of the Labor Code, it is a situation where an increase in prescribed wage rate results in the elimination or severe contraction of intentional constitutive differences in wage or salary rate between and among employee groups and employee groups in an establishment. One example, kunwari yung rank and file employee, they are earning the same as the supervisor.
Ganun, rank and file ka. Ako, supervisor, ba't pareho sweldo natin? Di ba? Medyo parang ganun. Di ba? Mapapaisip ka ngayon. Junior position, having higher wages than senior position. Teka, senior nga ako, junior ka. Bakit mas malaki ang sweldo mo? Yun. Di ba? Eh, parang, ang ano naman yun, ang pangit naman yun. Di ba? So, anong pwede natin gawin pag may mga ganitong sitwasyon? Number one, we should go negotiation. Dahil paano kung ayaw ito makapag-usap ng management? Pwede mo yan dalhin sa dole. Mag-ganon. Okay? Yung taga-dole na nakikipag-coordinate na mo, nakikipag-negotiate. Ano ka ba? Voluntary arbitration o yung pag-usapan na lang. Ayan. Okay? And consultant. Ayan na, si 13 month. Si 13-month pay ay isang klase ng bonus yan. Isang klase ng bonus yan. So, sino nakaka-receive ng 13-month pay? Sabi, lahat daw ng rank and file employees regardless of status or payment method. So, lahat ay meron. Ngayon, sir, kailan di ba ma-receive ang 13-month pay? So, sa gobyerno, sa government, public, November pa lang. Nararamdaman mo na yan. Papasok na sa ATM eh. Ano pa lang, November 16, mapasok. Okay? By the way, ito nga pala 13-month pay or TD 851, 13-month pay and other monetary benefits under letter A, yes, yung 13-month pay. Ito ay sinasabi nga namin na dapat ma-receive mo na by November pala. Yung sa government naman, depende kasi yan kung kailan tutuloy. Parang gano'n. Okay? Pero ang maganda kasi dito guys, that, still kang alam na, government. Now, common practice, 50% in May, 50% in June. Ano yun? Minsan, ang 13-month pay, hinahati sa dalawa. Meron tayong tinatawag ng three-year bonus o yun yung makukuha mo pagdating ng June. O yun ang yun ang practice niya. Ngayon, tax treatment, no? Tax treatment ng 13-month pay. Good news, ang 13-month pay, guys, ay tax free. Yun. So, kung magkano yung 13 months mo, maiuwi mo yun ng buo. Pero kasing tinatawag na threshold. Ang threshold para sa 13-month pay and other benefits ay 90,000. So, kung ang 13-month pay mo ay 80,000, tax free yan. Oo, di ba? Ang ganda. Tax free yan. Bakit? Kasi 80 lang eh. Kung 90,000, tax free pa din yan. Yun. Kasi covered. Yes, ba? Sir, paano kung sobra po kami sa sobra kami sa 90? Yung excess sa 90, magiging taxable. Kunwari, 95 ang total ng lahat ng iyong 13-month pay. Saka yung mga bonuses and allowances. 5% nun ay magiging subject sa tax. Ganun lang. Okay? So, para mag-compute, simple lang. Yung simple computation of 13 months, total basic salary divided by 12. So, paano nangyari yan? Example. Sample tayo dito. Yes. Limbawa guys, ang sweldo mo ay 25. Wow. Ayan.
25K ang sweldo mo. Ang mangyayari, ilan yan? Times 12. Times 12 muna. Okay? So that will be your total basic salary. Tapos divided by 12. Kaya sabi nila, para short up, yung 13-month pay mo ay 1 month salary. Sir, bakit nilagyan ka ng ganito? Kasi nga guys, may pagkakataon na magkaiba yung sweldo mo. Pero medyo, kunwari, June, nagtrabaho, January, B, nagtrabaho, the same. Okay? Pero, bago lang siya. So, ibig sabihin, mas malaki makukuha nung nauna kaysa din sa bago. Kasi titignan natin yun, ilang buwan ba per quarter? Kasi i-divide mo ulit. Like, di ganun din. Diba? So, ang tawag natin doon, prorated. So, kasi 6 months ka lang naman nakapag-send. So, times 6 divided by 12. Okay? Ito naman, yung mga mandatory leave benefits. So, ano ba yan? So, number 1, service incentive. So, paano itong service incentive leave? Okay? After 1 year of service, commutable to class 6 and leave. Okay? So, anong ibig sabihin? Ilan yan? Meron lang prescribed number of service incentive leave. Okay? So, 5 days. 5 days. 5 days a year. Tapos, may ruling din yan. Okay? So, lahat ng empleyado entitled dito to service incentive leave. Except government employees. Wala. O di siya kasama dito. Managerial employee, halos hindi naman yung nag-ano. Halos hindi naman nag-leave. So, ang point natin dito guys is for you to know ano yung mandatory leave. Okay? Next, yung siyempre, maternity. Diba? Maternity. Ang maternity, guys, expanded siya. Dati, isang buwan yun. Ngayon, 3 taon. Ay, 3 taon. Sorry, 3 buwan ang maternity leave. Take note, with pay to, boy. Oh, may bayad to. So, ibig sabihin, pahinga ka, kasi nga, kapapanganak mo lang, so, nandun ka sa iyong bebe, tapos, may sweldo. Bayad to. So, hindi ka tulad itong service incentive leave, 5 araw lang sa loob ng isang. O, diba? Ang konti lang. Pero ito, imagine, nanganak ko. Nanganak ko. 105 days. Pwede mo pang i-extend yan. Pwede mo pang gawing 4 na buwan yan. Kaya lang, yung pang-4 na buwan, wala lang bayad yun. Ano yun? Walang bayad, walang sweldo. Pero yung 105 days, may sweldo. Diba? So, dapat malaman mo, parang mga mandatory na to, kasi natin to, meron ka. Yung mandatory. Okay? Ano pa? Ito, paternity leave. Kung merong maternity leave na para sa mga nanay, meron din naman para sa mga tatay. Kahit hindi nanganak yung tatay, siya entitled naman sa paternity leave. Oh. So, para lang ito sa mga sa mga may anak Okay? Grabe asawa. So ako, nung nanganak si Macy's, na-enjoy ko yung paternity leave, 1 week. So, paternity leave is under RA 8187. Solo parents, yan. So, pag solo parents, siyempre, may ID yun. So, may listahan niya kung sino lang yung pwede.
You need to show yung ID for solo parent. But the thing is, you have one. Okay? Not bad, kumbaga. 7 days naman yan per year. Okay? Yan. Special leave para sa mga kababaihan. Imagine it, 100% LP. Kada mga anak ka, pwede kang mag-apply. Diba? Paano kung meron ka ng mga good luck na lang sa'yo. Kung meron ka ng mga good luck na lang sa'yo. Ang hirap yan. Ang daming anak. Naku, hindi, bahala ka sa buhay mo. Okay? Sir, gusto ko lang kasi ma-enjoy yung 3 months na leave. Okay ba? In-enjoy mo yung 3 months na leave, yung pag-aalaga mo na nandiyan. So, diba? So, ganyan siya. Okay? Sir, paano po sir kung buntis po ako pero nag-file ako. Kaya lang po nakunan ako. Ayun. So, pag nakunan ka, or miscarriage sa tinatawag, ang treatment doon, para kang nanganak. So, you are entitled sa 3 months leave. O, sa maternity leave. Entitled ka pa rin. Kasi, yun daw, mangyayari procedure sa'yo ay halos pareho ng tao. So that's why, na-enjoy ko pa rin yung 105 days. Okay? Question? Is there any question? Habang tanong, wala. Tuloy. Overtime and premium pay rate. Overtime pay for regular day, 125. Kasi nga sabi nila, is 1.25 or 125. Nag-OT ka. Yeah, nag-OT ka. Halimbawa, nung nagtatrabaho ko, ah, madalas, ko may mga pa-record ng OT. So, gusto namin yun. Bakit? Kasi mas malaki bayad yun. Mas malaki sa rate. Hmm. Lalong-lalo na, kapag sa pinag-overtime ka din, tapos, walang pasok, holiday, sarap. Bakit? Imagine, 350%. See? Night shift, yan. So, siyempre meron yung night differential, 10%. Yan. Rest day premium, 130. Bakit mo ako pinagtrabaho, rest day premium? Okay? So, yan naman guys, yung para sa overtime and premium pay. Ito naman, yung list of holidays, no? List of holidays in the Philippines. So, napakasarap talaga magtrabaho sa Pilipinas. Oh, isipin mo. Napakadaming holidays. Puro naku po, patay tayo dyan. Walang takot. Pagka walang takot, yari. Okay, dapat malaman mo to. Para kung kayo man ay may lakad, sabay nyo na yung schedule sa mga to para hindi sayang yung Kunyari, mapapa-update ka. Okay? New Year, Monday, Thursday, hanggang event ad hoc. Diba? So, napakadami. Ang nakakatuwa lang doon, guys, may mga movable, no? Dahil kasi nagbabago talaga yun. Lalo na ito. Yan. Okay, ano ba? Okay, ano ba? Yan. Security, Social Security System or SSS. Yes. So, ang contribution rate ay 14%. Okay. Tapos, employee share, 4.5. Employer share, 9.5. Sir, ano yung employee share sa employer share? Pagka kasi tayo, guys, ay nagsilog sa atin. Yes, dalawa kasi yun. Hinahati yun. 4.5% ang magabayad ay tayo.
yung remaining 9, remaining, sorry, yung 9.5 naman, yung, ang share naman, share ang tamang term, share ng employer. So, lalabas, yung ibabayad ko, ay ibabayad niya, yun yung number 1. Bakit number 1? Number 1 ang magiging tumistiyan. Bakit? Imagine, kung halimbawa, maghuhulog ka, sa'yo ang ibabawas lang 4.5. Sa employer mo, 9.5. Magsunod niya, pag nag-ano ka na, nag-pension ka na, lahat yun sa'yo. O, di ba? Pati yung share ng employer, sa'yo mapupunta yun. Kaya sabi nila, mas kayo kung empleyado ka, magpabawas ka na lang na. Kasi pagka nagpabawas ka ng SSS sa kanila, sagot pa nila yung employer. Pag nag-voluntary ka, hindi. Sagot mo pareho. Yan, ha? O, di ba benefits ng SSS? Yun. Sickness benefits. Yun, no? 120 days. Di ba? Maternity, 105. Disability. Oh. Death benefit. Sir, death benefit. Oh, burial. May burial ka na, may death benefit ka pa. Sir, nakaisang hulog lang po ako sa SSS. Pwede ba yun? Pwede. Makakakuha ka pa rin ng burial at yun yung death benefit. Diba? Mas maganda raw po sa, ano? Mas maganda raw po sa GSIS. Ang GSIS kasi para sa government employees. Ang SSS naman sa private. Yun. Sa GSIS, pareho lang sila halos ang sistema ng SS. Makukuha mo yun kapag nag-60 ka na. Ngayon, yes, marami kasing pautang ng GSIS, kaya siguro sinabi nila na yes, ang dami ng klase ng pautang ng GSIS, right? Oo. Saka malaki. Malaki pag nagpautang ng GSIS. Kung ano, may utang pa ako sa GSIS. Ngayon ko palang babayaran. Magkano pa ang utang ko sa GSIS? 181,000. O, diba? Ang laki pa. Babayaran ko pala. Kasi nahinto ako sa government. Kaya hindi nagtuloy-tuloy yung bayad. Pero ngayon, na nasa government ulit, tutuloy ko na yung pagbabayad. Kasi masasayang naman yung mga hinulog ko. Ang dating ko ng 60, pagka nag-pension na ako, di ba, sayang. Kaya, babayaran ko na siya. Since nakabalik na ako. Now, just imagine na lang, yan ay mga benefits effect. Kaya lang, sad to say, sad to say. Ang hirap lang play. Ang hirap lang play. Ang daming self-timorete, ang daming requirements, ang daming dapat ihanda bago mo makuha yung pinagpaguran. Literally. Yes. May SSS din naman. Kaya lang, siyempre. Now, ano ang coverage ng SSS? Baka akala nyo, ano lang. Lahat ng nasa private sector, kasama pati ang mga kasambahay. Oh. Yung kasambahay mo, kung hindi ka ng 5,000 per month, yun, may SSS dapat yun. Okay? Yung mga kasambahay na nasa Pilipinas, ha? Pilipinas, yan, meron yan. Ay, sir, meron kami ano eh.
Sa tindahan namin, meron kaming boy. Yung boy namin, sir, sumusweldo ng 5,000 kada buwan. Dapat ba may SSS sila? Oo, dapat. Nasa sinisita siya ng 5,000. Covered na siya dapat na yun. Okay? Ano pa? Kunwari, meron kang maliit na negosyo. Ikaw may-ari. Kailangan ba may SSS ka? Oo. Self-employed yun. See? Ang daming covered naman ito. As long as ito ay nasa private. Okay? Yung mga OFW, pwedeng kumuha. Kahit nasa ibang bansa sila, pwede sila kumuha. Voluntary. Pwede. Okay? As of 2023, as of 2023, guys, 14% of monthly salary ang bayad. Sa 14% nga na yun, 9.5 sa employer. 9.5 sa. Okay? So, not bad. But not bad. Okay pa rin yun. Kasi isipin mo na lang. Mas malaki ang share ng employer. Okay? Now, ano, Miss Kirby, Sir, pwede lang po ba mag-ask kung may benefits din po ba makukuha yung mga employer kahit hindi po sila makakakuha sa may binabayad po nila sa may contribution rates po? wala. Wala. Kasi ano to eh, ito ay para sa empleyado lang. Kaya lang, responsibilidad nila na bayaran yung share ng employer. Lahat ito ay para sa empleyado. Walang benefit ang ano dito, ang employer. O yun, baka isipin mo, sila ba sir, pwede rin mangutang o ganyan? Hindi pwede. Kasi nakapangalan sa inyo, ikaw lang ang pwede. Okay? So, sa mga empleyado at sa ating mga employer naman, no, ito ang responsibilidad nila. Una, kailangan nilang i-register ang nilang mga employee 30 days from their employment. So, meron silang 30 days para ikuha ng SSS ang kanilang empleyado. Kasi, may SSS naman yung empleyado eh. Kaya lang, ipapasok nila sa system nila. Pangalawa, deduct employee share and remit it. Pangatlo, monthly remittance. Dapat. Kasi pag hindi dyan niremit to, pwede natin silang balikan. Pwede natin silang iuhan. So, bakit? Kasi hindi nila niremit yung tulog mo. So, parang ninakaw nila yan. Then, penalties for late payment, 3% per month. Okay? So, kaya kailangan diligent sila na magbayad. Okay? Ito na, PhilHealth and Pag-ibig. Yun. Sa PhilHealth naman, okay, dati, yan yung Medicare. So, under Universal Healthcare Act or UHC Act, automatic enrollment of all Filipinos in the National Health Insurance Program. Isa pa to. Maganda naman ang PhilHealth, guys. Maganda naman talaga. Kaya lang, nasasagot kasi sa maraming skandalo ang corruption ang PhilHealth. Okay? Pero guys, ang PhilHealth kasi, dapat pinangangalagaan ng kalusugan ng mga miyembro. Kaya lang, napakahirap nga mag-kasi. Buti na nga lang, mayroong malasakit sa diba? So, as a PhilHealth, yan, ang contribution ay 5% of the basic salary or 2.5 kayo ng employer. Okay? So, imagine tinutulungan ka din ng employer mo na magbayad ng iyong insurance. Okay? So, ayan. Minimum of 10,000, max of 80. So, what are your benefits? Diba? Anong benefits mo? So, inpatient and outpatient care. So, may discount ka? May binibigay kayo discount para dito? O kaya naman daw, yung mga high-cost procedure, oo, meron yan. Ang maganda ka sa ngayon, meron na sila ngayong bracket. Yung ng bracket na ginawa ang field, as to the coverage ng mga bawat illness. Meron ng specific na amount kung magkano. Hindi ka tulad noon, nakabase sa tinitingnan yung nag-evaluate, okay?
Ano pa? Maternity care, primary care. So, pag-ibig naman, ito guys maganda. Ito talagang maganda, pag-ibig. Mm. Ang sino dito walang pag-ibig? Kawawa naman single forever. So, ang pag-ibig guys, maganda. Bakit? Kasi ito lang chance mo para magkaroon ka ng bahay. Oh, hindi naman ganun kasi. Ah, ayan, para ka lang nagre-renta, para ka lang nagre-rent ng apartment. Ito yung bahay na tinitira namin guys. Yung unang bahay namin, nakapangalan niya sa asawa. Pag-ibig ng asawa. Itong bahay namin na ito, pangalawa, binenta namin yung una. Yun naman nakapangalan sa akin. Saan naman? Pag-ibig din. Imagine, magkano lang binabayaran namin dito? 5-5. No? Parang lang nag-secure sa apartment. Ang pagkakaiba lang guys is that, pagdating ko ng 60 years old, ano na to? Di ba? Tumatagal nga yung iba sa apartment, bayad ka na ng bayad, kahit anong mangyari, hindi nag-isip. Pero ito, hindi sa akin. Di ba? 25 years ko pa ito, nakaka-15 na ako. Di 10 na lang. Konting 10 years na lang, fully 22. Okay? Yun yung sinasabi. Pero, talagang nagkakaroon ng chance, okay? Ang bawat Pinoy na magkaroon ng sarili bahay. Lalo na kung hindi ka makautang sa bangko. Eh, di ito nila. Pag-ibig. Sir, ano pa? Pag-ibig ba? Pabahay na hindi. Sa pag-ibig guys, marami kang pwede rin nalod. Yeah. Multipurpose, calamity, housing, interest. Interest ito guys, maganda. Lalo na yung bagong promo nila, yung MPP. Modified pag-ibig fee. Savings. No? Oo, mas maganda ang kita. Para kang time deposit. Pero mas maganda kita, mas malaki compared sa bank. So, kung meron kayong family members, pwede nyo suggest yung MPP. Okay. So what are the practical applications and key takeaways of this? So, una, first scenario and holiday pay. The holiday pay, the base pay is 260%. The overtime rate is 130 to 260%. Okay? So, ibig sabihin, okay pala. No? Kung sakasakali na sabihan ka ng manager mo, pumasok ka sa Pasko. Pumasok ka sa Pasko. Magkano sweldo mo doon? Double. Okay ba? It's not bad. Diba? Kapag nagtatago ka rin lang naman sa mga inaanak mo, hindi mo nakapakita ang yaman. Yung pagtatago mo, di ba? Mukhang hindi halata. Bakit? Kasi sininaw, nasa work. O di ba? Pwede na. Sinita ka na, nakaiwas ka pa. So, magkano? 260%. Oh, not bad. Yeah. Ayan. Now, um, meron pa ako ibang nilagay dito. Yeah. So, okay, ito. Overtime pay. Big example. Sabi dito, employees daily rate is 600 pesos. Work for 4 hours overtime on regular holidays, like Christmas Day nga, halimbawa. Kung ang hourly rate mo ay 75 pesos, kasi 600 divided by 8. So lalabas yun, 600 times 260%, that's 1,550. Regular mo yun. Okay? Tapos, meron tayong overtime na 4 hours. So, bali, 75 times 260 times 130 times 4 equals 1,000. So, magkano ngayon ang kinita mo sa loob ng isang araw? Ikita ka ng higit kumulang 2,500.
Bakit? Kasi yung pa lang sa base pay mo, 1.5 na. Bakit? Let's say 160%. Nag-OT ka pa. 4 na oras. Diba? 1,000 na yun. 4 na oras. O, di, total niyan, 2,574. That is per 1 day. Nag-work ka for 12 hours. Di ba? Not bad. Nakaiwas ka sa inaanak mo, kumita ka pa na. Di ba? Hindi naman sama. Ngayon, halimbawa naman yung 13-month pay. Sa 13-month pay, minsan meron distortion yan eh. Yung nagbago yung schedule mo, o kaya naman nag-resign ka. So, magkagawin proportional na lang yung marireceive. So, yan. Practical application natin yun. Okay? Now, ayan. For employer, ito yung mga practical application niya. They can monitor wage order. Magkano nga ba prevailing ngayon? Ay, kaya lang, malapit na nga, no? Malapit na mawala yung provincial at city rate. Malapit na yan. Social compliance, yan. Timely SSS PhilHealth pag-ibig remittances, mga for taxes. Documentation, maintaining records of payrolls and benefits, which is important as well. Para naman sa mga employees, minimum wage, 13 months, and service incentive leave credit, and so on and so forth. So in short, guys, itong topic natin ito basically is very significant kasi time will come, we are going to be an employee. So at least, as of now, na-idea ka na you are protected by the government, that you are protected by the law. Na hindi pwede na maloko ka basta-basta at alam mo na meron kang karapatan. Yun kasi yung gusto natin sanang ibigay dito. Na ang bawat empleyado ay may karapatan. Mahirap lang kasi guys kung hindi mo alam. Yung mga naaabuso, hindi kasi nila alam kung ano yung karapatan. Kaya sila naaabuso. Okay? So sabi nga nila, lamang. So these are all dollar issuance na napaka-importante rin ito guys. Okay, so it's important for you to know itong mga department order na ito. Kasi this is a very good, it's a very good issuance na makakatulong sa lahat ng empleyado. Okay? So number 1 is DO number 174. Okay? Ito yung contracting and subcontracting. So hindi labor only contracting. Okay? So the rules on contracting and subcontracting is here. Okay? DO 209, Department Order 209, Series of 2020. This one provides guidelines on the implementation of flexible work arrangements. Ngayon yan, timely. Timely yan. Then we have DO 241. Okay? DO 224 and so on and so on. So may notes nyo guys, meron pang karagdagan sa DO. So yung mga department order. Okay. Now, compliance and enforcement. So these are essential for employers. Yan yung mga dapat yung malaman. If you are an employer, ikaw naman bilang employee, ito yung mga dapat na malaman. May karapatan ka. You have to understand your status of employment. You have to monitor contribution. Mamaya nga hindi na i-release. Claim entitled benefits, lalo na yung mga mandatory. File complaint when necessary. Ayan, punta ka lang dito sa hotline ng DOLE. Ito yung website. Kaya hindi po mga tarungan doon, sir. Doon po sa pabrika na pinagtatrabaho, sir, pinagkakaisahan po nila. Lalo na po yung management.
Yung manager namin, sir, umaabuso na. Lagi na lang ang kinukurot sa pisngi. Ang hirap talaga maging pogi. Yan, pasuhan mo. Ay, klaro mo. Pwede yan. Okay? Ano yan? Ayan. Eh, sir, hindi joke yun. Baka akala niyo, babae lang ang pwede mag-file ng harassment. No. Even guys can file a harassment as long as nandun yung element. Okay. Kaya lang kasi guys, di ba, malimit pagka sinabing harassment. Ang victim laging babae, di ba? Malimit. Hindi mo understand. Ayun, hindi mo tanong. Yun, hindi guys. So workplace, kahit lalaki ay pwede maging victim ng harassment. Okay? Uh, as long as yung isa ay may power na kaya niya mag-take advantage because of the power at may nangyari mga ganun, yan, harassment pa rin. Okay? Ayan. So these are the key takeaways. So iiwanan ko sa inyo itong PowerPoint. Ay, hindi ko alam kung na-upload ko na yata ito. And that's it. Hanggang dyan lang. Okay. I'm ready for your questions. Meron na tayong schedule ng presenter, di ba? I-upload ko ngayon. Nandun na yung topic nyo, right? Sino yung una? Sino yung group yung una dyan? Ayan. Ayaw yung tinanong ko sino una. Ayun. Kirby Suarez. Yes. Kami po, sir. Ayun. So, Kirby Suarez. Ang topic nyo, job analysis and job evaluation. Okay? Okay. Guys, kaya ako hindi nagbigay ng activity kasi yung info na baka daw by February, tayo ay mag-i-in person na. Siyempre, pag in person na, alas 7 na tayo. Hindi na pwede yung gantong 8 o'clock. Alas 7 na yon. Okay? At, dito pa. Pag in person na, hindi pwede ang hindi maliligo. Okay? Ngayon, pwede pang hindi maligo. Malamig. Hindi nakikita, hindi naaamoy. Kilamos lang, katalo na. Pero pagka may pasok na, guys, ha? Maligo. Okay? Maligo.